Opo. Bakit naman? Marcoleta Baligod, Defensor. Ako, malaking panto. May problema sa ipahinga si Sir Bad. Siyempre sa mga bagong pasok, Mapsat, no? Good morning, good morning. Happy Independence Day at huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mapsat. Buenos dias, damas y caballeros. Kagabi, na-aresto na naman. Ha? Ano naman? Itong si Na-arrest na naman. controversial Ilocos Sur Governor, former Ilocos Sur Governor, Chavit Singson sa kasong libel. Out on bail na siya ngayon, pero clearly, this is a warning sa kanya at yung mga kasamahan niya na nanggugulo, hindi lang sa Marcos administration kundi nanggugulo laban sa taong bayan, na susunod na yung iba pang mga karakter from the dark forces, lalo na yung may mga kaso o posibleng kakaharap na kaso. Kasama na dyan si Senate President pa naman siya, Senate President Alan Peter Cayetano, na meron rin, according sa kapatid niya mismo, si Lino Cayetano, meron rin katiwalian sa 4 billion flood control projects niya sa Taguig. In fact, si Lino Cayetano mismo ang nagpapaimbestiga dito. At later on, iba-vlog rin natin na meron rin isang key personality, na powerful personality na sinabi na pwede kasuhan si Alan Peter Cayetano ng sedition or inciting to sedition dahil sa ginawa niyang gulo dyan sa Senado na ginagamit mitya ng mga DDS forces para patalsikin sa pwesto si President Bongbong Marcos at guluhin ang bansa para tuluyan na tayo ma-take over ng China without firing a shot, lalo na kung naging presidente na si Sara Duterte. Siyempre, siya ang natural na ma-inherit yung pwesto ni President Bongbong Marcos. So dahil dito at kaya naka de facto lockdown yung Senado ngayon, dahil dito nga sa mga threat sa Senado. So dahil dito, sabi nitong personalidad na pwede talaga at baka siya ang mag-initiate yung filing of inciting to sedition charges against Chis Escudero. At siyempre, kasama rin dyan si Senator Rodante Marcoleta, na may kinakaharap rin na kaso ng plunder dahil sa pagtanggap ng 75 million suhol. Kasi kung hindi naman yan campaign contribution, sabi niya hindi pang kampanya, suhol yan. Kaya kinasuhan siya ng plunder o kakasuhan siya ng plunder dyan sa 75 million na suhol sa kanya nila Mike Defensor. Dahil kasama siya sa plunder, baka susunod na rin, aarestuhin sila Mike Defensor. At kasama rin dito sa mga kaso rin na ang dami na ata, mga 8 na ata, 7, 8, 10 na ata. 10 kaso na. Na-file dyan kay Attorney Levy Baligod. Kasama na yung 18 Marines. So susunod na rin, maaresto yan. So this is the warning. Kasi ito naman kaso ni Chavit Singson, matagal na ito. Matagal na ito. Pero ngayon lang syempre, inaksyonan na ng korte ito, kaya naglabas na ng arrest warrant ng korte. Pero matagal na kaso na ito at ngayon nga umiiyak si Chavit na sinisisi na naman niya si President Bongbong Marcos
Pero siya lang man ang may kagagawa nito eh. Kasi ang kaso nito ay nag-file ng kapatid niya mismo. Na at related ito sa mga away nila sa politika ng kapatid niya. So pero syempre kailangan na mag-stick siya sa script niya na kinakawawa siya ng Marcos administration. Agoy. So yan. At ang warrant was issued for which he was arrested kahapon. Tingnan natin, kunin natin yung mugshot ni Chavit. Chavit Singson mugshot. Yan siguro maganda ilagay. Na hindi magtagal, ganito rin na rin makikita natin kina Marcoleta. Kung bakit nawala yung connection. Siya. Hero lang siya ng mga DDS. Hindi hero natin. Hero lang ng mga kanya. Ng mga kakusa niya. Yan. So, malaking bagay yan na isang Chavit Singson ay naaresto na for cyber libel. At tingnan natin yung background. Medyo magulo lang yung notes ng BAT team. Pero if I'm not mistaken, kapatid niya ang nag-file ng libel case sa kanya sa Regional Trial Court of Bigan City, Branch 21, for alleged violation of Section 4 in relation to Section 6 of Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Yan. So, yan na ang mugshot ni Chavit. Sandali. Meron tayo yung kagabi pa kasi pinadala ng BAT team. Hindi ko muna ginawa kasi pinigil ko talaga yung sarili ko na magtrabaho pa rin late night dahil alam niyo naman, recovering pa tayo. So, basta kapatid niya na away politika, si Kwan, sino pa to? Na-file ng si former brother niya mismo, si former Bigan City Mayor Jose Bonito Singson Jr. So kumbaga, hindi niya pwede sisihin si President Bongbong Marcos kasi Game of Thrones nila ito sa Bigan. Kasama na yung pag-file ng kaso sa kanya. Pero syempre, pa-hero effect ito si Chavit na kasalanan naman daw ito ni President Bongbong Marcos. So naaresto siya by the Eastwood Police Station at around 1:18 p.m. kahapon at sa residente niya sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. At ang warrant was issued by Judge Marie Jean Cecil Umali, ang tapang nito, of the Regional Trial Court Branch 21.
in Vigan City. Sana matauhan na dito si Chavit Singson, ha? So he was of course he was bailable naman ito. The judge recommended a 60,000 bail at nabayaran na niya ito ata kahapon. Pero nadala pa rin siya, ang 84-year-old Chavit, nadala pa rin sa Police Station 12 for booking, documentation, and other legal procedures. At yun, later on, nag-post nga siya ng bail. Yan. So, syempre, as expected, si Chavit ay kine-claim na political harassment na naman ito. So, political harassment. Although, syempre, sila lang naniniwala. Problema nyo yan ng magkapatid dahil sa politika ngayon. Si Bonito Singson, ngayon sinisisi niya si President Bongbong Marcos. At sabi lang niya na whoever he is, yung nag-file daw ng complaint sa kanya, he is a bad person. Hindi nga niya mabanggit yung kapatid niya. Kasi kung mabanggit niya yung nag-file ng kaso sa kanya ay hindi niya mabanggit yung pangalan. Kasi kung banggitin niya yung pangalan, so sasabihin ng mga tao, pati yung may mga matatalino pa naman DDS, konti lang, na sasabihin na hindi, political problem ninyo yan eh. Internal problem yan ng kayong mga magkapatid. Pagkatapos obviously may mga akusasyon siya na dito sa kapatid niya na ginawa or may mga masamang sinabi siya dito na libelous. Kaya nakita ng judge na may probable cause para ipa-aresto siya. Sabi ni Chavit sa Bombo Radio interview na si President Marcos daw, specifically si former Speaker Chavit Singson si former Speaker Martin Romualdez ang nag-file ng kaso or nag-initiate ng filing ng kaso dito kay Chavit Singson dahil daw sa laban niya sa korupsyon. Shoutout Pelican del Carmen. Sabi niya, nagkontsaba daw si Romualdez at si President Marcos para idiin siya. Sabi niya, Romualdez has said he will not go down alone because it was the DPWH and the executive who are responsible. Meaning, it's President Marcos. They are partners there. So sabi niya, citing yung na dito, this case, tama naman siya. Kasi yung video talaga ni Romualdez, parang sinasabi na rin niya na kasalanan ako sa pagnanakaw, ginawa namin yun ni Saldico. Pero ang mastermind talaga ay yung pinsan ko, si President Bongbong Marcos at ang DPWH. So ganito rin sinasabi ni Chavit Singson. So dahil sa binabanatan niya si President Bongbong Marcos, hindi lang nga binabanatan, nanawagan pa niya ng withdrawal of support sa military dito kay President Marcos, kaya daw siya pinaaresto ni President Bongbong Marcos. So sabi niya, in fact, halata na kakuntsaba talaga si President Marcos at si Romualdez dahil kahit sinabi ng Office of the Ombudsman na mastermind ito si Romualdez, co-mastermind, pati si Chis Escudero, hindi pa rin ito nakakasuhan at naaresto ngayon sa kasong plunder. Sabi niya wala nga ang investigasyon o puro lang investigasyon, wala namang pagpapile ng kaso. Sabi niya, yun daw ang dapat gawin kaysa arestuhin siya,
dapat daw arestuhin yung mga mastermind. Ha? Pero sabi niya okay lang. Nag-aaway-away na sila sa isa't isa at malapit na sila bumagsak. Ha? Sabi niya, sino daw yung dumidepensa sa magnanakaw ay magnanakaw rin. So, referring to President Bongbong Marcos na magnanakaw rin. David Sixon. At ganoon rin daw yung sila Ping Lacson na tinatago daw yung actual na katotohanan. Kumbaga selective lang daw ang investigasyon ni Ping Lacson. Bad trip pa siya kasi naimbita siya pero kinancel naman. Binawi naman yung imbitasyon sa Blue Ribbon Committee. Wala naman siyang kinalaman sa katiwalian. Bakit naman siya maimbita ni Ping? Ha? At ito medyo tama rin siya na sabi niya wala nang ginawa itong gobyerno kundi magnakaw at mangutang, Umabot na ng 19 trillion ang utang natin at 2 trillion interest lang, binabayaran lang natin ng interest. So tama rin naman ito. Binabanata natin si Duterte na iniwan tayo ng 13 trillion na utang pagkatapos tikom ang bibig natin sa utang natin na umabot na ng 19 trillion. Ibig sabihin, si Duterte na dinagdag ang ginawa ang 5 trillion na utang na iniwan ni Pinoy, na si Pinoy ang pinakamaliit iniwan rin na utang kasi na-inherit rin niya kay Sara Duterte, kay Gloria Macapagal Arroyo ng 4 trillion, and then nung bumaba sa pwesto si Pinoy naging 5 trillion. Pagpasok ni Duterte at nung natapos yung termino niya, ang 8 trillion naging 13 trillion na, nadagdagan ng 8 trillion. Ngayon naman 6 years yun, may COVID pa, 6 years may COVID pa. Dito naman kay President Bongbong Marcos, in 4 years nadagdagan na niya ng 6 trillion ang utang natin, 6 trillion. From 13 trillion, naging 19 trillion. Ibig sabihin, with 2 years more, kung mangungutang pa si Presidente ng about 2 to 3 trillion per year, so baka pagbaba ng pwesto ni President Bongbong Marcos, 22 to 23 trillion o 24 trillion na ang utang natin. 24 trillion. 24 trillion. So bawat isa Pilipino, meron ng utang, baby pa man o matanda na, may utang na sa mga foreign banks. Kada isa tayo siguro mga 2 to 300,000 utang. Kahit ako, wala akong utang sa bangko, pero may utang ako sa mga foreign banks. Kada isa kami dito sa bahay, may utang sa foreign banks. Ganyan ang gobyerno natin. Kawawa talaga tayo. Kaya dapat magising na rin tayo. Neutral na lang tayo. Love our country because our politicians do not love our country. Pare-pareho lang sila. Pare-pareho lang. Sabi ni Chabit, they want anyone who speaks about the 19 trillion debt to be charged. The case against me is meaningless. That is how thieves behave. They file cases against everyone who exposes them. Tama naman yung sinabi niya dito na hinahabol yung mga nag-expose ng 19 trillion utang ni President Bongbong Marcos. Pero mali rin yung sinabi niya na sila ang nagpa-file ng kaso. Problema nyo yan ng kapatid nyo. Diyan din ako hindi nag-agree sa'yo. So, yun. Winarningan rin niya na may araw rin kayo. One day, kayo rin ang makukulong. Sabi niya, greed is always everyone's downfall. They are too greedy. No matter how much they earn, it is never enough for them. Give it back to the people because that wealth was given by the Lord
to help the people. Wow, parang kwan na rin, parang sounding like Cayetano na rin. So, yan. So, this is fair warning na talaga na isa-isa na sila after Chavit Singson, baka susunod na si Bongo, andyan na, on the run na si Bato de la Rosa, at yun, matter of time na rin yan, lalo na kung makasuhan siya ng inciting to sedition, matter of time na rin na maaresto na yan. Sana bago makuan yung impeachment, trial, dapat wala na si Marcoleta dyan sa Senado. Susunod na si Marcoleta, susunod na si Bongo, susunod na si Alan Peter Cayetano kung makasuhan siya ng inciting to sedition, susunod na si Attorney Levy Baligod, susunod na si Mike Defensor, and many others na mga dark characters. Baka pati si Pia Cayetano makasuhan na rin dahil sa flood control project, at marami pang iba. Pati si Robin Padilla dahil sa pagtulong niya sa pagtakas, harboring a criminal, na kaso na pwede pailan dito kay Robin Padilla. So yan, like a deck of cards, they are falling one by one. So yun lang po ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog. Alright, salamat. Sir Bad, no? Itong pag-aresto kay Chavit, ako po. Dami niyang drama, mga kabisat, ginigipit. Lagi naman sinasabi nila eh. Pinapersecute daw sila, Diyos ko po. Ginawa mo yan, Diyos ko po. Kasalanan lahat ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, my goodness. Siya. Next topic tayo. Again, good morning sa mga bago pasok. Good morning, Sir Leonardo Ansag, VMB Romy, kay Polonges, sino ba dyan? Si Elican del Carmen, at saka si Legaspi, at si Vivian De Vera. Shoutout sa inyo mga absat. Okay, count na tuloy tayo. Here we go.